Sabi nila, di ba, ang PTV, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yun kaysa naman inutusan ng rugby. Na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Isang mangga na bumunga ng bayabas, malabo yun. O di kaya isang bayabas na puno, Mangla di Shara. kung may bungang maganda, sa tingin ninyo, ang pinuno nila ay hindi maganda, hindi magaling. Imposible po yun. Kaya ako maganda ang community ng KOJC dahil po sa magandang pamamahala ni Pastor Pibuloy. Kaya mga kababayan, sana ho, kahilingan ko lang, lalo na ho sa mga hindi nag-KOJC dito, magsaliksik mo tayo, wag mo tayo maniniwala basta-basta sa kwento. Dahil ang tunay ng fake news ay nanggagaling mismo sa Malacanang. Ngayon nga, meron silang bayarang vlogger nasa Malacanang. Bakit bayaran? Sinasabulan ng gobyerno eh. At sinasabi, nung panahon daw ni Pangulong Duterte, magulo. Thank you, Ma'am Proud Bisaya. Yung panahon daw ngayon ay maayos na. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo na maganda na ang peace and safety ng ating bayan ngayon? Kung makikita niyo sa mga balita, di ba? Ang dami ho dyan, kaliwat kanan, mga bata, ginahasa, baby, ginahasa. Bakit? Dahil libre na ang droga ngayon. As in, madali na makabili ng droga ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho, dito sa darating na eleksyon, huwag natin pahintulutan na mapuno ng team ang ating gobyerno. Sabi nila, di ba, ang PTV, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yun kaysa naman inutusan ng rugby. Na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Bago ko magtapos, gusto ko lang po i-acknowledge yung dalawa ho magiging na party list na natin dito. Walang iba ho, siyempre, ating kaibigan si Congressman Greco Belica. Yan po ang nagpatanggal ng pork barrel na ngayon ay dinalik. Yan po si Congressman Belica. At siyempre, ang matikas, ito, hanggang sa mga partner na ito, si Congressman Cardeman, yung kanyang asawa. Magandang araw. Di ba, bilib na bilib tayo dito di ba? Sinalagay ko ba lang kay Romualdez sa mga bataan kaso ni Romualdez. Kaya, saludo ko yung mga dito. Interview pala. Interview, DG, party list, at siyempre, ma'am, ADP. Ayan po, ma'am, hello po. So, ayun lamang po, maraming salamat. Ako po si Manong Bay, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Lagi at ang tayo, dalawang bagay. Dalawang letra. PP. Hindi po kasi siya na PP. Puso. Diyan tayo mananalo. Puso. Ano talaga natin sa ating mga kapitbahay na kaibigan. Puso. Ibigay natin, pakilala natin ang PPP. Pangalawa, panalangin. Okay? So let's always pray for our country. Maraming salamat po. Si Pastor Lucy Kibuloy, pinuno ng Fastest. Tawag sa iyo ay Bakangkin nyo. Pagaling ka ng Laguna, anong tawag sa inyo? Lakasan nyo. Lakuin nyo! Mabuhay kayo! Maraming salamat sa inyong mainit na pagkakataon.
siguro pasok mo. Ano ba wala yung iba yung taas na iyan? Siguro mga kaibigan, magtatanong kayo na kilala na kanina ni Sister Rory kung sino si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang paglilingkod na dinadala. Ngayon, marami sa inyo magtatanong, bakit siya tumakbo samantalang siya ay nakakulong? Di ba si Pastor Apollo Kibuloy na nakakulong? Bakit siya tumakbo? Alam niyo po, ang kanyang pagkakulong o ang kanyang pagtakbo unang-una, ang siyang nagkulang sa kanya kung bakit siya pumasok sa magulong politika. Dito sa KOTC, okay na siya, okay na. Pero dahil sa mga circumstansya na umuko, ito ang nagkulang sa kanya kung bakit siya pumasok sa magulong politika. Nakulong ang aming pastor, and this is a political persecution. And we do believe that he is a victim of political aggression and political persecution. Siya ngayon ay nagiging political prisoner. Bakit ko sinabi ito? That this is about politics. Alam niyo mga kaibigan, ang Pilipinas ang itong na-dismiss dahil walang trabaho yung boss. Pero binuhay ito ng DOJ. Binuhay at ang kaso dinala mo sa Pilipinas. Bakit? This is a copy-paste. Pinag-secure ang ministry namin sa Amerika during the Bible